So what's up mga ka-acid? Andito naman si Cardo Talisay. Ngayon, hindi muna tayo magpapatawa. Medyo seryoso itong pag-uusapan natin mga ka-acid. Ang vlog natin ngayon sa mga nahirapan pa sa anxiety. Kasi talaga, ang sa GERD at anxiety, ang pinakamahirap dyan yung anxiety mga ka-acid. Mahirap yan. Bago ang lahat dyan, shoutout muna tayo sa mga ka-acid natin na nagpapa-shoutout. Shoutout sa iyo Papa Loiski. Shoutout sa iyo. Tsaka kay J Arlinga. Shoutout po sa inyo. Yun mga ka-acid, para sa nahirapan sa anxiety. Totoo talaga napakahirap ng anxiety mga ka-acid kasi syempre andyan na yung lahat ng takot mo, kaba. Andyan na lahat 'yan. Parang ang anxiety kasi yan talaga nagpapahirap sa GERD. Kung may GERD ka. Kasi halos ayaw mo nang kumain. Ayaw mo nang kumain ng mga pagkain. Ayun, papayat ka na. Lalo kang papayat. Pag pumayat ka, siyempre manghihina yung katawan mo mga ka-acid. Kaya lalo yung katawan mo magkakaroon ng mga iba't ibang sakit yan kasi mahina nga yung katawan mo. Yan mga ka-acid. Kaya yung iba binibigyan ng mga vitamins, di ba? Yun nga sa anxiety, kasi pag nagkaroon ka talaga ng anxiety, parang ayaw mo nang mabuhay niyan. Parang ganun yan. Ayaw mo nang anuhin yung buhay mo. Parang gusto mo nang wakasan. Ganun yan. Kasi parang litong-lito ka na, kaya isip kung ano ba yung nararamdaman mo. Kailangan, wag kayong pumukus sa nararamdaman nyo mga ka-acid. Wag kayong pumukus. Ano nyo yung buhay nyo, ituloy nyo kung ano yung mga ginagawa nyo. Kasi ganun lang talaga yan. Diyan lang yung sintomas. Pagka nasanay na yung katawan nyo dyan, unti-unting mawawala yung mga nervyos nyo tsaka mga panic attack nyo. Kasi yun talaga nagpapalala sa GERD, mga ka-acid. Yung sobrang nagpapanik na tayo. Tignan mo yung mga matatanda, mga ka-acid. Kasi tayo kasi talagang tao, siyempre lahat naman tayo umaano ng takot. Kakaroon tayo ng anxiety, lumalabas yan kasi lalo na pagka nakakarinig tayo ng mga namamatay kasi yan, lumalabas yung anxiety natin. Lahat tayong na tao may anxiety, mga ka-acid. Kaya tignan mo yung mga matatanda, hindi naman nag-iisip yan, di ba mga ka-acid? Siyempre, kung halimbawa, umidad sila ng mga 80 o 90, hindi yan nag-iisip kasi alam nila, mawawala rin talaga. Lahat tayo kasi mapapalitan talaga, mawawala rin tayo sa mundong ito. Yung kasi ang iniisip kasi natin yung mawawala na tayo sa mundo, kaya lalo tayong nalulungkot. Yun, pag iniisip mo talaga yun na mawawala ka na, nalulungkot ka talaga. Yun ka na, mga didepress ka na nun. Ayun ang pinaka nagpapahirap sa atin, yung kalungkutan. Ngayon, yun, dapat nga, huwag tayo mag-isip na mag-isip. Siyempre, pag-isip ka ng isip sa mga nararamdaman mo, wala na. Doon ka na bibigay mga ka-acid. Kaya kailangan, relax lang nilang yung isip nyo. Tuloy nyo lang yung ginagawa. Tuloy lang natin. Saka para sa akin mga ka-acid, mas maganda na maging mahirap. Kasi kung halimbawa mayaman ka na, milyonaryo ka. Halimbawa milyonaryo ka tapos nagkaroon ka ng acid reflux, anxiety pa. Siyempre pag milyonaryo ka, nagawa mo na lahat ng gusto mo Meron ka ng sakyan, ano ka na, lahat, napunta mo na iba't ibang bansa. Ganyan. Kumbaga na enjoy mo na yung buhay mo. Tapos bigla ka nagkaroon ng acid reflux. Yun ang mahirap. Kasi, yun, parang dati kasi ako yung parang nagkaroon ako ng ganun. Kala ko okay na ako, kontento na ako sa buhay ko. Kaya ganun. Yung pala, pagka may nagkaroon ka ng anxiety, para malibang yung isip mo, kailangan mong mangarap para sa kinabukasan mo. Halimbawa, katulad nito, kung mahirap tayo, kailangan mo libang yung sarili mo, kailangan magtrabaho. Kasi pag nagtatrabaho ka,
Doon talaga malilibang yung isip mo na hindi mo na maiisipin yung sakit mo na GERD. Hindi mo na maiisip yan na may sakit kang ganyan. Kaya kailangan malibang tayo. Kaya mas masarap para sa akin, mas masarap na maging mahirap kasi may ano ka pa, may pangarap ka pa na gusto mong maabot. Hanggang tumanda ka na gusto mo pa rin na maabot, na makamtan yun mga ka-acid. Sa Bible mga ka-acid, may salita dyan na huwag tayong matakot. Lagi tayong huwag matakot ang kasama natin si Lord. Siyempre sa mga doktor maniwala din tayo dyan kasi nakasulat din yan sa Biblia mga ka-acid na ang doktor nagpapagaling talaga yan. Silang kasama ni Lord na nagpapagaling sa mga tao mga ka-acid. Ayun, pag dumanas kayo ng kalungkutan, naiisip nyo na talagang parang ibang-iba yung pakiramdam nyo, talagang mag-pray lang kayo mga ka-acid. Yun lang naman din ang talagang ginawa ni Cardo. Mag-pray lang kayo at mingi tayo ng tawad sa kanya. Ganoon lang naman yung mga ka-acid. Ang anxiety kasi, blessing din kasi sa atin talaga yan. Kasi yan, napalipit tayo kay Lord. Minsan talagang hindi ka na ayaw mo lang gumawa ng mga masasama kasi nga nagkaroon ka na ng anxiety. So yun nga mga ka-acid, pag na-control mo na yung anxiety mo, yan na. Medyo magiging unti-unti na yan. Magiging masaya ka na. Maano mo na yung buhay mo na ganun pala, na kailangan mo rin na maging masaya. Hindi kasi puro kalungkutan din yan eh. Tapos yung pamilya mo, magiging okay na. Ganyan yan mga ka-acid. Kaya lumaban lang kayo, kumain kayo mga ka-acid para magkaroon ka ng lakas. At andito lang si Cardo Talisay. Yun lang mga ka-acid, andito lang si Cardo. Laging mag-share sa inyo kung ano pa yung dapat yung i-share para hindi kayo masyadong kabahan. Maraming salamat and God bless sa inyo. Cardo Talisay.